kababayan, desperado na nga si Ngagba dahil nga sa pagbulusok pababa ng kanyang trust and approval rating, meron na tayong mabibili daw na 20 kada kilo ng bigas. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, hanggang ilang kilo ba ang pwede ninyong mabili? Pag halimbawa, ilalabas na saan ba ito ilalabas? Sa mga merkado ba? Sa kadiwa ba? O kung may mamamahala ba? Sa 20 kada kilong bigas na ito? Kasi nga mga kababayan, next week pa ito ilalabas daw ayon sa mga nakalap nating balita. At ayun nga sa mga nakalap din nating balita ay hanggang 40 kilos lang yung mabibili mo sa loob ng isang buwan. Kung halimbawa mga kababayan, marami kayo sa inyong pamilya, kasi nga itong bigas na ito, hindi naman sa tawag nito mga kababayan, pangungutya, ay para talaga ito sa mga mahihirap na katulad ko. Hindi ito pwede sa mga mayayaman. Kasi nga, kahapon nga, inilabas na natin dito sa ating YouTube channel, na itong mga bigas na ito, ay ito yung mga lumang palay ng NFA. Noong nakaraang taon pa ito. Kaya nga binubukbok na ito, mayroon na itong depekto, hindi na daw maganda ang itsura nito ayon kay dating DE Secretary Montemayor. Kaya nga pang mahirap talaga ito. Hindi ito pwedeng kainin ng mga mayayaman. Kaya nga mga kababayan, parang ang tingin ni Bangag sa ating mga Pilipino, sa ating mga mahihirap, ay ano ba tayo? Mga hayop tayo? Pag mayroong mga expire na, parang expire na rin yan mga kababayan, parang produkto rin yan, na mag-i-expire na sa lata, kaya ibabagsak presyo na nila. Ganun ba ang tingin ng pamahalaan na ito sa mga mahihirap? Porket pasira na, itong mga bigas na ito, ay ibabagsak presyo nyo na. At tinaon nyo pa talaga na malapit na yung eleksyon para gamitin ninyo sa eleksyon ang 20 kada kilong bigas. Yan yung katotohanan. Kaya tayo mga Bisaya, huwag na tayong magpaloko. Kaya nga dito nila inilunsad yan. Inilunsad nila dito ng una sa Visayas dahil nga napakababa ng rating ni Bangag dito sa atin. Hindi talaga mananalo yung kanilang mga kandidato. Kasi nga, dito example lang, dito sa Bohol, kahit saan ako magpunta, kahit hindi ako nagsasabi na nag-vlogger ako, tinatanong ko lang sila, sino ba yung gusto ninyong iboto ngayong darating na eleksyon? Walang ibang sagot. Wala pa ako halos na tanong na pumapabor o buboto sa alkansya ng Bagong Pilipinas. PDP street mga kababayan. Kaya naramdaman nila na hindi talaga sila mananalo dito sa Visayas, kaya gusto nila na mabudol na naman tayo sa pamamagitan ng 20 kada kilong bigas. Bakit hindi sa NCR? Matagal ako nakatira sa Maynila, napakahirap doon mga kababayan. Dahil lahat ng bilihin doon binibili. Kami dito sa probinsya, pwede kaming kumain ng saging. Pwede kaming kumain ng kamuti. Kamuting kahoy. Hindi namin kailangan yung 20 kilo o 20 kada kilong bigas ninyo. Tag-ani rin ngayon dito sa amin. Tapos ngayon ninyo, inilulunsad yan dito sa aming lugar, dito sa Visayas. Anong palagay ninyo sa amin? Kakain na lang kami ng mga pinaglumaan. Kumbaga sa mga kababayan, ukay-ukayan. Kumbaga sa damit. Kaya bagsak presyo na yan. Pasensya na sa mga Bisaya na gusto rin nilang matikman itong bigas na itong tig-20. Sige, sa inyo na lang muna yan. Mayroon pa naman ako maraming saging dito. Mas masarap pa siguro yung mga saging namin dito kaysa mga lumang bigas na yan. Kung yung mga inipi nga na nabibili natin noon,
may amoy. Paano pa kaya yan? Talaga naman mga kababayan, ang baba ng tingin ng administrasyong ito. Lalong-lalo na itong si Bangag sa mga katulad nating mahihirap. Ito na, wag na natin itong patagalin. Baka uminit pa yung ulo natin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Kunisyon ng dating kalihim ng Department of Agriculture ang timing at sustainability ng planong pagbebenta ng 20 pesos na bigas ng gobyerno. Giit niya, bagamat makatutulong ay malaki naman ang posibilidad na malugi ang pamahalaan maging ang mga lokal na magsasaka kung hindi ito maipatutupad ng maayos at tuloy-tuloy. Si Sheena Torno sa report. Inanunsyo nitong Miyerkules ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na sisimulan na raw ng gobyerno ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas sa Visayas. Aabot daw sa 40 kilo kada buwan ang maaring bilhin ng bawat pamilyang consumer. Hindi lang sa Visayas dahil palalawakin pa daw ito sa buong bansa. Initially, itong program ng DA was supposed to last for until December. And pwede pang i-stretch yan hanggang February. The Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. Ang pahayag ng DA Chief ay tinulugsa ng Federation of Free Farmers o FFF. Kwenesyon ng grupo ang timing ng plano na 20 pesos na bigas na mula sa lumang stock ng National Food Authority. Sabi ng dating kalihim ng DA na siya ring chairman ng grupo, bakit kayo lang daw ito gagawin ng gobyerno na nakapagdeklara na ng food security emergency sa bigas para ibenta sa mga lokal na pamahalaan? Ang nakakabahala rin daw ay kung kaya bang isustain ng DA ang pagbebenta nito hindi lang sa Visayas kundi sa buong Pilipinas. Sa kalkulasyon kasi ng dating DA chief, kakailanganin ng 1.6 hanggang 1.7 kilograms ng palay na gigilingin para maging bigas. Ngunit ang bilihan na raw ng palay ngayon sa mga magsasaka ay nasa hanggang 23 pesos kada kilo. Iba pa raw dyan ang cost of production na posibleng umabot ng hanggang 37 pesos. Kaya kung ibebenta raw ito ng DA sa 20 pesos, ay malaking lugi ito para sa gobyerno. Magkakaroon po ng subsidy o pagkalugi ang gobyerno po natin, bawat kilo may ibibenta ng 17 pesos. So, if you multiply that, hindi natin alam kung ilang mga targeted beneficiaries sa Visayas. Let's say 1 million po ang qualified. So, daily, bibili po ang bawat isa sa 1 million na mamamayan ng 20 pesos na NFA rice. Ang gugulin po ng gobyerno po natin ay 16 o 17 million pesos po na subsidy o pagkalugi. So in 1 month, that is over kalahating bilyong piso po yan, just in the Visayas. O in 1 year, naku po, that will be siguro 6 billion pesos maybe in 1 year, just in the Visayas. Dagdag pa ni Montemayor, hindi lang gobyernong maaapektuhan sa planong ito, kundi maging ang mga lokal na magsasaka. Kapag nangyari daw kasi yan, babagsak ang presyo ng palay. Ang 20 pesos po na bigas, ang katumbas po niyan na presyo ng palay, 10 piso bawat kilo. Mabigat po yun sa farmer kasi ang production cost po niya is 15 pesos per kilo. So if he will sell his palay na cheese na lang, lugi po siya. 5 piso bawat kilo po ng palay. So baka down the road, marami po farmers natin ayaw na magtanim ng palay kasi magiging palugi po sila. Masyado na raw desperado ang gobyerno sa hakbang nila matapos ang palpak na implementasyon ng food security emergency. Hanggang ngayon daw kasi ay nasa halos 20,000 bags pa lamang ang nailalabas mula sa mga bodega ng NFA, malayo sa target na higit 300,000 bags na ibebenta sana sa mga LGU. Desperado rin ang DA-NFA na mabawasan talaga yung kanilang yung buffer stocks. Kasi habang tumatagal nga, lumuluma yan eh. And then, pagkapuno yung bodega mo, hindi ka makakabili ng bagong palay. Nababahala rin ang grupo sa kalidad ng bigas dahil ilang buwan na itong nakaimbak sa mga bodega sa iba't ibang rehiyon. Kasi in the past nga, may mga pagkakataon sa nakaraan, yun daw mga portions po ng NFA rice, hindi po maganda yung quality. Diba? Yung kulay, tapos matigas. Hindi pwede yung porke
mahirap na kababayan natin ang siyang bibili ng bigas at 20. Yan ng mga kababayan, yan talaga. Hindi po pwede naman yon na purkit mga mahihirap, bibintahan na lang tayo ng ganyang klaseng bigas. Walang sinabi sa pangako nun ni Pangulong Bangag na ganyang kalidad ng bigas ang ibibinta ko sa mga mahihirap. Ang sinabi niya, ibababa ko yung presyo ng kilo ng bigas halagang 20 kada kilo. Walang sinabi na NFP mga kababayan. Kaya nabudol tayo. Kasi akala natin talagang bumababa o bababa ang kilo ng bigas. Tapos ngayon, yung mga lumang lumang stock ng palay na yan, na hindi naman talaga maganda ang kalidad na yan, yan yung ipapakain ninyo sa mga mahihirap. Yan yung ibibinta ninyo. Ipamigay nyo na lang yan. Huwag nyo nang ibinta. Malulugi din naman kayo eh. Di lubos-lubosin nyo na. Magpalugi na lang kayo. Kasi nga, yung 20 kilo o 20 kada kilong bigas na yan, para naman talaga yan sa eleksyon na yan. Wala naman talagang ibang dahilan. Kasi nga, bumagsak yung trust and approval rating mo, Bangag. Kaya huwag mo na kaming paglulukuhin. Yung DE, dating DE secretary na yung nagsasabi na hindi porkit mga mahihirap, sila na lang, kami na lang yung tinatarget ninyo na bibili sa mga lumang palay na yan. Mas lalo kaming magagalit sa inyo. Mas lalong magagalit sa inyo yung taong bayan. Dahil napakababa naman ang tingin ninyo sa amin. Kakain na lang kami, ulitin ko, kakain na lang kami ng saging. Mayroon ako marami akong saging dito. May kamuting kahoy ako dito kaso maliit pa yung laman mga kababayan. Makakasurvive naman kami siguro kahit wala yung tig-20 kilong bigas na yan. Ginagamit tayo mga kababayan. Talagang budol itong administrasyong ito. Ito, patuloy natin ito. Okay na lang yan kahit hindi masyadong maganda. Hindi pwedeng ganun po. Para naman sa isang ekonomista na si Dr. Michael Batu, pagpapabango lang ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon sa paglalabas ito ng 20 pesos na bigas. Kaduda-duda rin daw kung bakit Visayas ang piniling pilot implementation 20 pesos na bigas ng gobyerno na kung tutuusin, maraming nagugutom at nangangailangan sa National Capital Region. Kaya posible anyang nire-repair lang daw ni Marcos Jr. ang mababang trust rating nito sa Visayas kahit doon ito pasisimulan. Dagdag pa ni Batu. Makikita natin yung disapproval at distrust rating ng ating Pangulo, si Bongbong Marcos Jr. Makukumpara mo ito ng 2 buwan ng Pebrero at Marso nitong taon na ito. Makikita po natin na napakalaki po ng ibinaba ng trust rating at approval rating ng ating presidente. In fact, sa disapproval, nag-increase po ito ng 29 points. At sa Visayas po at yung distrust naman tumaas din ito ng 29 points. So ang tanong dyan, bakit mahalaga yung Visayas region? Kung pagbabasehan daw kasi ang datos mula sa Commission on Election, mula sa 4 na rehiyon ay abot sa halos 14 million ang botante sa Visayas. Katumbas yan ng 20% sa kabuang registered voters sa buong bansa. So napakahalaga po niyang rehiyon na yan. Isa po yan sa mga rehiyon na kailangang maipanalo na kung sino mang na tumatakbo on a national level. So it's no surprise kung i-connecta natin dun sa disapproval rating at saka dun sa distrust rating at saka sa dami ng botante. It all makes sense now na kung bakit nila dyan ginagawa sa Visayas. Git niya, ang hakbang na ito ng administrasyon ay hindi para sa kapakanan ng mga Pilipino, kundi sa pansariling interes. Konektado pa rin po ito sa eleksyon. Kasi yung timing, makikita natin, 2.5 weeks na lang po ay mag-eleksyon na. Ni-roll out nila ito sa Visayas na kung saan maraming mga vote-rich provinces. At historically, makikita natin kapag ka nag-improve ang net satisfaction rating ng presidente, mahihila niya yung kanyang slate para manalo. Itong programa na ito sa pagro-roll out ng 20 pesos na bigas, I think
it is all about politics. Sabi pa ni Batu, nangangailangan ng malaking pondo ang gobyerno higit 50 bilyong piso para makapagbenta ng 20 pesos na bigas sa higit 5 milyong pamilya sa Visayas. Pero sabi ng kalihim ng Department of Agriculture na si Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nasa 4.5 billion pesos lang daw ang inilaan nilang pondo para sa nasabing programa. Ang tanong ngayon, hanggang saan naabot ang 20 pesos na bigas? Hanggang saan naabot yung 20 pesos na bigas ni Ngagba, mga kababayan? Abangan natin kung talagang inanunsyo na nga pala, mga kababayan, na hanggang 40 kilos lang sa loob ng isang buwan. Hindi pwedeng isang sako, 40 kilos lang. Dati nga may kasama ko rito, tao ko dito, 2 lang yun, mag-asawa, nakakaubos sa loob ng 24 days. Nakakaubos sila ng isang sako, 2 lang yun, tapos isang anak. Paano pa kaya pag marami kayo? Ayun nga, sinasabi ko, logaw-logaw na lang muna. Kasi pag talagang mayroon naman talagang mabibili niyan, yan talaga ang unahin ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung wala talagang pambili. Talagang magtsatsaga na lang. Kaya nga, kawawa yung mga mahirap. Ginagawa na lang nila na tawag nito, mga kababayan, ginagawa nilang tanga. Ginagawa nilang puhunan sa kanilang kagustuhan na mananatili sa posisyon. Ginagamit itong 20 kada kilong bigas na ito dahil nga mag-i-eleksyon. So, dapat pinalipas nyo muna yung eleksyon para walang babatiko sa inyo. Dapat pinaano nyo muna, tinapos nyo na muna itong eleksyon na ito. Halatang halata naman. At yun nga, bakit dito sa amin sa Visayas? Kaya pa naman namin, mga kababayan, dito sa Visayas, kaya pa naman namin kumain nga. Ulitin ko lang, may mga puno kami na saging dito, may kamuting kahoy kami. Mas mabilis kami makakita ng paraan kung paano kami mag-survive sa araw-araw. Hindi katulad sa NCR. Dapat sa NCR ninyo, yan ginagawa. Dahil nga dito sa Visayas, kaya nga namin mag-survive, mga kababayan. Mga gulay dito, dinadampot na lang namin kung saan-saan may taniman kami, mga tanim kami. Hindi naman lahat, pero halos lahat dito may mga gulay, may mga malunggay, may kung ano-anong pwedeng gulayin namin. Hindi katulad sa NCR na lahat ng bilihin doon, lahat ng lahat ng kakainin mo ay bibilhin doon. Dito sa amin, pwede kami hindi bibili. Kaya klarong-klaro na pamumulitika yan yung ginagawa niyong 20 kada kilong bigas. Dapat sa NCR niyo ginawa yan. Yun andito na lang muna at bago tayo magtatapos, budol pa more. Mabubudol na naman ang mga Bisaya. Akala ninyo gano'n na lang kabugok kami mga Bisaya. Hindi. Si Epifanio Labrador lang yung bugok na Bisaya. Wag kami. Shout out. Shout out tayo kay Alex Valencia. Ipasubok, ipakain sa mga pamilya ni Claire ang isang linggo kung hindi siya mumurahin ng mga anak niya. Totoo yan. Hindi na makakain yan, mga yan, idol. Maniwala kayo. Hindi kakain yan. Shout out na rin kay Ricardo Swan Misa. 10 kilo lang daw bawat pamilya sa isang linggo. Saan ba mabili yan? Inaantay namin yan dito sa Cebu. Malaking tulong din yan sa mga alaga naming baboy. Yan gusto na ipakain Ricardo sa kailang baboy. Shout out na rin. Sana ba yung shout out natin? Shout out kay Birds Dress. Shout out rin kay Im John na mahirap na nga bibintahan pa ng mabahong bigas. Yan talaga, mga kababayan. Yan yung napakasakit, no? Dahil tayong mga mahirap, para bang ang tingin nila sa atin, kahit na pasiraan na yan, sige, ibigay nyo kasi mga mahirap yan. Gutom yung mga yan. Ganon ang tingin nila sa atin. Porket pasiraan na,
Basta ibigay mo, ibinta mo sa mga mahirap. Walang pakialam yung mga yan. Mga hinayupa kayo. Huwag nyo kaming gawing baboy, mga animal kayo. O shout out na rin kay Ronald Pagyo. Huwag na po kayo pabudol mga taga Visayas. O, totoo talaga yan. Shout out na rin kay Danilo Lisol. Tain na mo Mike Abe. Tain na mo minura si Mike Abe. Dapat lang murahan yung hindot na yan. Shout out na rin kay Madeline Luna for human consumption. Thank you kay Madam Claire, stress reliever. Shout out na rin kay Angelica Katangay Soriano. Ganyan kababaw tingin nila sa mga mahirap. Yan talaga ang sentimento ng mga mahirap ngayon. Kaya tayo mga mahirap, tayo yung mas malakas, mas marami tayo, mas nakakarami tayo, kaya pumili tayo na wag na tayong magpabudol. PDP street tayo. Nandyan mga kababayan yung mga kandidato na sa screen natin, yung PDP street tayo mga kababayan. Shout out na rin kay Ma'am Joyce ng Japan, Ma'am Berje Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Idisa Borbe, shout out kay Sami Trabahada Cooper, shout out kay Bito Yango, shout out na rin kay Conrado Mindiola, shout out na rin kay Rosiana Ramel. Natawa si Rosiana Ramel. Yun ang Ramon Isgapos. Maraming salamat din sa iyo. At hanggang dito na lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat tayong lahat. God save the Philippines.